Sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero ako, umpisa pa lang, pinagsisihan ko na agad ang naging desisyon ko. Ako nga pala si Elmo. At ito ang kwento ko. Sabado ng araw na yun, 2:00 ng hapon. Kalalabas ko lang ng bahay namin. Nang isang bangkay ang matagpuan sa bakanting lote sa likod ng isang lumang bahay na malapit sa amin. Wakwak ang tiyan ng biktima. Marami itong kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. May malaking sugat rin ito sa leeg. Nagkalat pa ang lamang loob nito sa paligid na akala mo ay pinasabog ang katawan nito. Nakakadiri ang tanawing yun para sa lahat ng taong nandoon. Marami ang nasuka sa kanila. Ang iba naman ay parang wala lang. Isa ako sa mga taong yun. Ni hindi man lang ako nandiri o nasuka sa nakita ko. Siguro nasanay na lang din ako sa mga napanood ko. Kaya naging ganun ang reaksyon ko. Nakatingin lang ako sa mga pulis habang iniimbestigahan nila ang nangyari. Hindi nila matukoy kung anong weapon ang ginamit para patayin ang biktima. Wala rin silang matukoy na suspect dahil walang malapit na CCTV sa lugar na pinangyarihan. Nababahala sila. Pakiramdam ng isa sa mga pulis ay hindi lang basta ordinaryong tao ang pumatay sa biktima. Aswang. Yun ang sinabi ng pulis. Pinagtawanan siya ng mga kasamahan niya dahil sa sinabi niyang yun. Pero sa kabilang banda, parang naniniwala sila. Dahil hindi lang ito ang unang beses na nangyari ang ganitong klase ng krimen sa bayan namin. Sandali akong natigilan nang makakita ako ng dalawang magkapatid na magkamuka. Hindi ko sila kilala parehas, pero sa iisang school kami nag-aaral ng isa sa kanila. Ngayon ko lang nalaman na may kakambal pala siya. Napaisip tuloy ako sa pangalan nila. Sino sila? Bago ako umalis sa lugar na yun, narinig ko pang nag-usap ang magkapatid. Narinig ko ang mga pangalan nila. Ang isa ay si Magda at ang isa naman ay si Lena. Mabilis akong napangiti dahil sa nalaman ko. Ang galing ng nakaisip ng mga pangalan nila. Dahil kapag pinagsama, aakalain mong iisang tao lang siya. Magdalena. Hindi muna ako umuwi sa bahay namin pagkatapos kong dumaan sa bakanting lote. Naglakad-lakad pa ako. Nakarating ako ng playground at doon tumambay. Umupo ako sa isang swing nakatapat ng isang malaking puno. Pumikit ako habang nakaupo doon at inumpisahang pagalawin ang swing. Nakangiti ako ng mga oras na yun. Nawala lang yun dahil sa kakaibang narinig ko. Nakakangilo ang tunog. Hindi ko alam kung saan yun galing, kaya dinilat ko ang mga mata ko. Pagdilat ko, isang magandang babae na nakaupo sa wheelchair ang nakita ko. Halos kaedad ko lang siya. Maamo ang mukha niya. Nakangiti siya sa akin ngayon. Habang ang kasama naman niyang matandang babae ay nakasimangot at sinisenyesan ako na umalis na sa kinauupuan ko. Hindi ako sumunod sa gusto ng matanda. Binati ko ang babaeng nasa wheelchair at nakipagkilala. Ang pangalan pala niya ay Vanessa. Nagkwentuhan lang kaming dalawa sa playground. Hindi ko na maalala ang mga pinag-usapan namin, pero palagi kaming tumatawa na dalawa. Panay rin ang ngiti sa akin ni Vanessa. Kaya naisip ko ng mga panahong yun, okay lang na maging close sa kanya. Nang mga 6 PM na, kailangan ko nang umuwi. Nagpaalam na ako kay Vanessa pero gusto niya pa akong kausap.
at gusto niya akong isama sa bahay nila para doon na maghapunan. Tumanggi ako noong una dahil alam ko na mapapagalitan ako kapag hindi ako nagpaalam sa bahay. Pero sa pangalawang pagtanggi ko, nag-iba ang ugali ni Vanessa. Kung kanina ay mukha siyang maamong tupa, ngayon ay isa na siyang mabangis na lobo. Nakakatakot ang mga mata niya. Parang pinapatay na niya ako sa mga tingin niya. Bandang huli, hindi na ako nakatanggi sa gusto niya. Sumama ako papunta sa bahay nila. Nasa likod lang nila ako habang naglalakad dahil naiilang ako sa titig sa akin ng matanda niyang kasama. Nang marating ko ang bahay nila, napanganga ako ng ilang segundo. Hindi ko akalain na pamilya pala nila ang nakatira sa pinakamalaking bahay dito sa bayan namin. Ang tagal ko nang nakikita ang bahay na ito. Pero yun ang unang beses na nakapasok ako sa loob at nakilala ko pa ang mga taong nakatira doon. Tahimik lang ako nang nasa loob na ako ng bahay. Nakaupo lang ako sa sofa habang nasa kwarto niya si Vanessa. Dahil magpapalit lang daw siya ng damit. Pagbaba niya, naghanda ang matanda ng tsaa. Inumin ko raw muna yun habang hinihintay ang hapunan. Malapit na rin daw itong maluto. Tumango lang ako tsaka uminom ng tsaa. Wala pang 5 minuto ang nakakalipas ay nakaramdam na ako agad ng pagkahilo. Unti-unti ko na lang naramdaman na nanghihina ang buong katawan ko. Ilang saglit pa ay nawalan na nga ako ng malay. Nang magising ako, nasa gubat na ako. Kasama ng matandang nag-aasikaso kay Vanessa. Mabilis na napakunot ang noo ko nang makita ko siya. Hindi ko alam kung bakit kami magkasama. At lalong hindi ko alam kung anong ginagawa naming dalawa dito sa lugar na to. Hindi ko rin maalala kung paano ako napunta rito. Magtatanong pa sana ako nang biglang mamatay ang matanda sa harap ko. May dumukot sa puso niya. Bumaon ang isang kamay sa dibdib niya. Paglingon ko sa likod, ay nakita ko si Vanessa na nakangiti ng malademonyo sa akin habang kinakain ang puso ng matanda. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil sa nakita ko. Nataranta ako. Tumakbo ako ng mabilis para takasan si Vanessa. Nang mga oras na yun, panatag ako na hindi niya ako maaabutan dahil pilay siya. Paralisado ang kalahati ng katawan niya. Tama, naka-wheelchair pa nga siya kanina eh. Kaya kampante akong hindi niya ako mahahabol o masusundan kung saan man ako pupunta. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa marating ko ang kalsada. Huminto ako saglit doon at nagpahinga. Paglingon ko sa pinanggalingan ko, natulala ako nang makitang nakakatakbo ng mabilis si Vanessa. Paano yun nangyari kung pilay siya? Tangina, naloko na. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Hindi siya pilay. Nagpapanggap lang siya. Bago pa niya ako maabutan, tumakbo ako ulit ng mabilis. Sa pagkakataong yun, mas binilisan ko pa. Hindi ko na siya nakitang sumusunod sa akin nang muli akong lumingon sa likod ko. Napangiti ako. Mukhang natakasan ko na siya. Bumagal ang lakad ko dahil sa pagod. Bumagal ito ng bumagal hanggang sa makabalik ako sa bayan namin. Nang makauwi ako, alalang-alala ang magulang ko sa akin. Tanong sila ng tanong kung saan ako nanggaling, pero wala akong sinabi sa kanila. Umiyak lang ako ng umiyak habang nakayakap sa kanila. Simula nung araw na yun,
Iniwasan ko nang magpagabi sa labas. Hindi na rin ako gumagala mag-isa. Hindi na rin ako nakikipag-usap kung kani-kanino. Tinigil ko na rin ang habit ko na sumama agad kapag niyaya ako ng mga kaibigan ko o kahit na sinong kakilala ko o kahit pa yung hindi ko pa lubusang kilala, dahil hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko ba sila. Baka isa sa kanila ay gaya ni Vanessa. Nagpapanggap lang at may balak pala sa'yo na hindi maganda.